ano po ba ang kahalagahan ng musika sa buhay ng tao? Ito ba'y kailangang kalimutan na lang o kung ako'y may karamdaman? Anong kahalaga? Kahalagahan po ng Musika. Musika sa buhay ng musika tao. sa buhay ng tao. Kung pagbabatayan po natin yung kaalaman pantao tungkol sa musika, ang musika po ay conforme rin pala kumbaga sa klase ng musika. Meron pong musika na nakakapag-relax ng ating mga senses at nakakapagpaganda ng ating nervous system. Yung mga music na yung solemne, yung mga classical music, yan po ay nakakapag-relax ng ating mga nerves at ng ating pakiramdam. Ang musika rin ay factor din para pag nare-relax ka, nagtatrabaho ng maganda yung iyong immune system. Nakaka-relieve din po yan ng stress, yung musika. Lalo na kung ang pinakikinggan mo, yung mga music na gusto mo. No? Pero kung sa Biblia po natin, ang pag-uusapan natin, ang isang napakahalagang nagagawa ng musika ay napaliligaya natin ang Diyos. Ang musika po ay umiral bago pa nilalang ang mundo. Wala pa po ang mundo, nag-aawitan na ang mga anghel. Pakinggan natin sa Job. Ganito po ang nakasulat. 38:4 hanggang 7 po, ito ang nakasulat. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan. Englishin natin yun, ano? Sa 38:4. Ang sabi roon sa 4 ay ganito. Where was thou when I laid the foundations of the earth? Ito yung nung kasalukuyang hindi pagawa ang mundo, kapatid na William. Opo. Kinakausap ng Diyos si Job. Declare if thou hast understanding, who hath laid the measures thereof, if thou knowest, or who hath stretched the line upon it. Whereupon are the foundations thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Nung inilalagay pala ng Diyos ang foundation ng mundo, nung inuumpisahan niyang gawin, nag-awitan sa galak ang mga bituing pang-umaga, mga anghel yon, kapatid na Willie. Opo. Mga anak ng Diyos, naghihiyawan sa kagalakan. Meaning, hindi pa tapos ang mundo, ni ginagawa pa lang, naghihiyawan na sa galak ang mga anghel, at umaawit na sila, no? Therefore, makikita natin dito na ang musika, wala pang mundo, umiiral na ang musika. Mas matanda pa po pala sa lupa, Brother Eli. Oo, mas matanda pa. Yung awit o pag-awit, ginagawa na yan ng mga anghel. At makikita natin, miski sa panahon ng mga Israelita, ang musika ay nag-occupy o kumuha ng malaking bahagi ng kanilang buhay. Mula sa kanilang pagsamba, umaawit sila sa Diyos. Sa kanilang mga pagtitipon, umaawit sila sa Diyos. At yun ay sinasabi dun sa awit 22, Ng awit, ito po versikulo 3. Ito po nakasulat, ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Ayun, ikaw ang wika ay banal,
ikaw ay tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Ang Diyos ay naroroon, nakikinig pagka nagpupuri, umaawit ang kanyang mga anak sa Israel. Ang katunayan, nandun sa 82.1 ng awit. 92.1. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Mabuti palang bagay yung Umawi. umawit ka, magpuri ka sa pangalan ng kataas-taasan. Siyempre, pag aawit ka, andun yung musika, di ba? Opo. Kaya malaking bagay na gagawa nito sa paglilingkod ng tao sa Diyos. At sa iyo namang sarili, yung awit nakapagdudulot yun ng kaligayahan eh. At alam mo, Brother Willie, yung sinasabi sa Kawikaan, pag masaya ang puso, yun ay kagalingan o gamot sa mga sakit. Pakinggan nyo. Sabi po, Yung sinasabi nila na laughter is the best medicine, that is scientifically true, no? Pero not always laughter. Even though there is no laughter, but kung meron kang maligayang puso, kahit hindi ka humahalakhak, may maligaya kang puso, na idulot ng isang awit o musika, nakakatulong ito sa kalusugan ng tao. Pakinggan nyo sa Kawikaan. yan po'y nasa 17:22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Inglesin natin yung 17:22. Ang sabi, a merry heart doeth good like a medicine. Ang masayang puso ay parang medisina, no? Pero a broken spirit drieth the bones. Ang bagbag na diwa ay tumutuyo sa mga buto. Yung lagi ka na lang malungkot, lagi kang worried sa buhay, lagi kang may alalahanin, magkakasakit ka nun. Sa kabilang dako, baliktarin mo, pag masaya ang puso mo, ay kung meron ka mang karamdaman, gagaling yan sa kalooban ng Panginoon at nagagawang pasayahin ang puso ng pag-awit, kapatid na Willie. Utos yun sa Bagong Tipan. Basahin natin yung aklat na isinulat ni San Pablo sa Colosas. 3:16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Yung salitang magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos, ibig sabihin, kasama yung kaligayahan ng puso sa pag-awit. Kailan ka aawit, kapatid na Willie? Yung nasa Korinto naman, ang sinasabi, nagagalak ba tayo? Ito po ang nasa sabi. Santiago po, Santiago, Brother Eric. oo. Sa 4 at sa 5 at 13, ito po ang sabi. Nagbabatabaga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. Ayan, Englishin natin yon. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Nagagalak ba ang sino man sa inyo? Sabi ng kasulatan, awitin niya ang mga pagpuri. Ayun. Kaya, yung awit nakapagdudulot yun ng kagalakan At pagka ganon, nakakatulong po yan sa mga problema, mga stress, mga burden sa puso, nakakapagpagaang ng pakiramdam, at sumatotal nun, nakakatulong na ang karamdaman ay maibsan, kapatid na. Yun po ang sabi ng Biblia, kapatid.